Pwede bang ipakulong ang taong may utang? Magandang araw, ako po si Attorney Joey Domingo ng Huntahang Legal. Welcome sa Batas Mo, Alamin Mo, kung saan tinatalakay natin ang mga batas at karapatan na may direktang epekto sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ang tanong ng bayan ay, pwede po bang ipakulong ang taong may utang? Ang akala ng marami, kung ikaw ay may utang na hindi nababayaran, ayon sa naging usapan, kulong agad ang parusa. Subalit, hindi po ganon. Ito po ang sinasabi ng batas. Civil versus criminal liabilities. Hindi makukulong kung walang panloloko o walang intensyon para makapanloko o kaya manlamang sa kapwa. Nakalagay sa ating batas, no person shall be imprisoned for debt. Civil obligation means meron kang pagkakautang na kailangan mong bayaran. Pero hindi ibig sabihin nun, pagbabayaran mo na ito ng pagkakakulong. Nagiging kriminal ang pagkakautang sa anong sitwasyon? Halimbawa, estafa as general crime versus syndicated estafa. May tatlong uri tayo ng estafa. Yung tinatawag nating abuse of confidence or estafa by fraudulent means o kaya naman estafa via bouncing checks. Yung estafa via bouncing checks, pwede mo siyang kasuhan ng estafa or bouncing checks. Hindi siya mutually exclusive. Ibig sabihin nun, pwede kang magkaso sa kanya ng estafa, pwede ka ring magkaso sa kanya ng bouncing checks. Depende sa circumstances. Ano ang mga dapat gawin ng nagpapautang? Dapat meron tayong kasulatan sa side ng nagpapautang at sa side rin ng umuutang. Lagi nating sinasabi, kapag ka 500 pataas yung hinihiram na pera, dapat nakasulat. Kailangan bang notaryado? Hindi kailangan na notaryado kasi ang pagkakasunduan ng dalawang partido, effective siya or enforceable siya na tinatawag sa batas between the parties kahit na hindi ito notaryado. Exchange of messages online or written on paper, pwede rin. Pwedeng maging katibayan o maging proof yan siya ng pagkakautang. Kaya nga lang, kailangan nating sundan sa batas yung sinasabi nating rules on electronic evidence. Kailangan bang itago ang resibo? Oo, kailangan itago ang resibo dahil ang resibo ay tinatawag na documentary evidence o pwedeng gamitin natin sa hukuman kapag nagkaroon ng kaso na katibayan na tayo ay nakapagbayad na o tayo ay nakatanggap na pera na inutang natin doon sa taong pinagkautangan natin. Ano ang dapat gawin ng nangutang bukod sa dapat magbayad ng utang? Huwag magtago. Makipag-usap ng maayos. Kasi pwede naman na magkaroon kayo ng terms para sa inyong mga pagkakautang. Pwedeng mag-execute kayo ng promissory note. Dapat din pala nating tandaan na hindi po pwede na kamkamin ng isang nagpapautang ang any real property, halimbawa lupa o bahay na ginawang pang-collateral sa utang at hindi nakapagbayad yung nangungutang. Hindi po pwede na basta-basta na lang kukunin kapag hindi nakapagbayad yung nangutang. Bilang buod sa ating paksa, ito po ang mga dapat nating tandaan. Hindi lahat ng pagkakautang ay may parusang pagkakakulong. Magkaiba po ang civil at criminal liability. Kung komplikado ang sitwasyon, mas mabuting kumonsulta ng abogado upang mabigyan tayo ng tamang gabay na masolusyonan ang problema. Ngayong alam na natin ang mga kinakailangang impormasyon tungkol sa maaaring idulot ng pagkakautang na hindi nabayaran at ng solusyon para naman maayos ito ayon sa batas, naway maiwasan na natin ang ganitong uri ng problema. Kung mayroon po kayong mga tanong na may kaugnayan sa legalidad, i-comment nyo lang po at ipadala mga ito sa Huntahang Legal upang ating matalakay. At kung nais ninyong mas madagdagan pa ang inyong kaalaman sa batas, mag-subscribe lamang po sa aming YouTube channel at i-like and i-follow ang aming Facebook account. Muli, ako po si Attorney Joey Domingo. Tandaan, ang batas ay hindi dapat katakutan. Ang kaalaman sa mga ito ay karapatan at proteksyon nating mga mamamayan.